What's up mga gonggong? Nagkumpisa na tayo dito sa treadmill. Actually lalabas sana kami. Sa labas sana kami tatakbo ni Mrs. sa lake. Pero nagumpisa ng umulan. May sumakay kami sa sakyan. Pumatak na yung ambon sa windshield. Kaya nag-decide kami na dito na lang kami tumakbo sa gym sa taas ng apartment. Sayang. Ang init pa naman sa imoy ng hangin ngayon. Kaya naisipan namin lalabas sana kami. Mas mabilis sana kami papawisan sa labas. Pabalik sana kami mga gonggong dun sa lake na tinakbuhan natin last time dun sa previous vlog natin. Di bale, makakalabas ulit tayo. Hindi lang ngayon dahil mukhang uulan. Dagim kanina pa, madilim yung langit. So uulan talaga to. So ibig sabihin kapag umulan, umpisa na ng summer. At ramdam na namin ng konti yung humidity kanina. Dahil kanina, maaga kami nagising. Nagpalinis ng bahay, binuksan namin yung balcony. Masyado nang mainit yung hangin sa labas. Nag-umpisa na palang uminit yung hangin sa labas. So, start na yun. Signs na yun na mag-uumpisa na talaga yung summer. As usual, ang goal natin for today ay 3 kilometers. Kahit anong oras natin matapos, 20 to 30 minutes average siguro. Medyo mabigat yung pakiramdam ko ngayon guys. So baka hindi muna tayo mag-weights. Full cardio lang muna, papawis ng konti. Ipapahinga ko din yung braso ko. Para bukas, pwede na natin ibatak ulit ang weights. Makita nyo, kulim-lim sa labas guys. Parang nag-aagaw yung dilim at liwanag. Mamaya, bubuhos ng ulan yan sigurado. So, mga gonggong, ini-enjoy na natin yung vacation dahil next week, back to normal timings na ang opisina. 9 to 6 na ulit, 9 hours na ulit yung trabaho natin. So, medyo limited na yung oras natin mag-exercise. Pero tulad nga ng sabi ko, pipilitin natin na makasingit ang schedule para makapag-exercise at maituloy natin yung 30 days fitness challenge natin. Sana lang hindi busy para makauwi tayo on time. Dahil hindi niya natatanong mga gonggong mo. Kahit weekdays na 9 to 6 lang ang trabaho. Kapag medyo busy, maraming ginagawa, maraming mga project, hindi tayo nakakauwi on time. Siyempre, dedicated tayo eh. Hardworking. So, ganoon dito sa UAE. Hindi 49 hours lang, 9 to 6, uwi ka na diretso. Depende pa rin yung sitwasyon. Siyempre, hindi mo naman pwedeng iwan yung trabaho kapag madami. Dahil pag hindi mo ginawa, uwi ka na maaga. Kinabukasan, ikaw rin yung matatambakan. So, it's better na tapusin mo na. Mag-OT ka ng konti para bukas. Medyo petex na. Yung mga technique. Pakaramdam ko lang mga gonggong nasobrahan ako sa kape ngayong araw na to. Mula umaga, from 8 o'clock up to lunch, siguro nakatatlong tasa na ako ng kape. At nasobrahan din sa asukal. Kaya medyo mabigat din yung tiyan ko. Black coffee pa yun, partida. Actually, sabi ng mga eksperto, mas healthy daw yung black coffee kaysa sa cappuccino, may gatas, may coffee mate, yung mga creamer. So, actually, mahilig ako dati sa cappuccino. Pero, once na nakatikim na ako ng black coffee, tinigil ko na yung cappuccino. Mas nasarapan ako sa black coffee, Americano. Pero with sugar, brown sugar. Hindi ko pa kaya yung walang sugar. Sobrang pait. Pero maraming may gusto ng ganun yung walang sugar. Ako hindi ko pa kaya. Siguro, later stage, tatanggalin ko, unti-unting ko bawasan yung sugar para plain black coffee na lang. Kumbaga sa Batangas, kaping Barako yun eh. Ang dami sa amin nun. Doon talaga masarap ang kape. Tanda ko dati nung high school kami. Minsan magdamag kami, nakatambay. Basta may kaping Barako, ayos lang. Buhay kami magdamag.
magta-try din tayo mag-jumping rope. Tingnan niyo yung ginagawa ni Mrs. Yun ang hindi ko sigurado kung kaya ko. Tatalon ako ng tatalon doon. Magbabounce yung chan ko. Pero tatry natin, maganda yan. Maganda rin cardio yan. Isa rin sa mga effective na cardio exercise yan. Dati nagaganan ako eh. Tingnan natin ngayon kung kaya ko pa. Okay, time check tayo. 18 minutes tayo dito. 1.72. 1.72 kilometers. Medyo nagbabagal tayo ng konti ngayon. Pero dire-diretso, hindi tayo tumitigil. Minsan pinopos natin ng konti pero mga 60 seconds lang, then diretso na ulit. Pas-pas na ulit tayo. Okay, let's go guys. Okay, 23 minutes na tayo. Distance check, 2.2 kilometers. 5.5 kilometers per hour lang tayo. Magpapacool down lang tayo ng konti. Today, wala tayong masyadong kinain. Konting vegetable lang. Konting white rice ng lunch. Tsaka soup. Pero mabigat pa rin yung tiyan ko. Dahil nga naparami yung coffee ko. Tsaka naparami rin yung brown sugar siguro. Pero okay lang. I-burn natin yan today. Yan, may problema pala ako mga gunggong. Mukhang hindi ako makakapag PUBG ng maayos sa darating ng mga maaraw. Nasira yung mouse ko na Logitech G Pro Wireless. Kung na nagdo-double click mag-isa. Left click. Sasama ang palad. Chinek ko online. Out of warranty na. Actually, padalawang mouse ko na yan na wireless. Yung una na binili ko, nasira within 2 years. Pina-RMA ko. Kumunta ako ng support, pinalitan ng Logitech, nag-send sila sa akin ng bago. So itong bago na pinalit, nakuha ko 2021 yata. Second quarter. So ngayon lang nasira. So 21, 22, 23, 24. So 3 years na siya. Pero siguro sulit na yun. Baka i-dispose ko na yun. Bumili na lang ako ng bago. Or may option din naman daw na pwede mo ipa-repair. Kaso baka yung presyo pag pina-repair mo is kalahati. Eh di mas mabuti pa na bumili ka ng bago. Let's see, tingnan natin. Actually, isa sa pinakamagandang mouse yun eh. Pag mahilig ka sa mga FPS like Counter-Strike, PUBG, Valorant, yun yung mga talagang ideal na mouse na ginagamit din ng mga professional player. Though, hindi naman tayo professional. Feeling professional lang. Mas convenient siya. Mapapansin nyo guys kung dito sa mga mahilig maglaro ng computer dyan. Yung wireless na mas magaan na mouse, mas convenient ipang tutok. But anyway, double check ko din. Baka naman madumi lang. Kailangan lang i-blower or i-vacuum. Pero pili ko hindi na. End of life na yun. Normally 3 years siguro. Almost 3 kilometers na tayo, mga gonggong. So maabot na natin yung goal natin for today. Tulad nga nasabi ko, hindi tayo mag-weights ngayon, tatakbo lang tayo. Cardio lang. Dahil hindi ko ba alam mga gonggong no, kapag ganitong makulimlim, parang mabigat din yung pakiramdam mo. Hindi lang ako pati si Mrs. eh. Parang may something sa atmosphere na pinatatamad yung mga tao. Oo, kahit sa Pilipinas, ganun din, di ba? Kapag makulimlim, pag niya maambon-ambon, medyo tinatamad yung mga tao. Nakakatamad magagalaw, sarap lang umupo. Manood ng TV, habang nagkakape. At syempre, masarap mag-inom. Pero hindi, napilit natin ang sarili natin na ituloy ito, magpapawis. Kaya eto, nasa day 30 na tayo. Bangis. Mamaya pagbuhos ng ulan ito, Brad, makikita niyo mga gonggong baha ang kalsada rito. Dito sa Dubai, karamihan sa parte ng UAE, yung mga kalsada dito, Brad, dinesign na walang mga kakontain mga drainage, mga kanal. Dahil siguro minimal lang na umulan dito sa isang taon. Siguro 3, 4 na beses lang. Kaya hindi naman malalaki masyado yung kanal dito. Pero pag umulan dito, Brads, pag umambon, kahit konting ambon lang, kita mo, bahang-baha yung kalsada.
Yung last time nga na ulan dito, brad, sinarado yung mga kalsada, yung malaking highway. Tapos, yung gobyerno, nag-a-announce sila na wala nang pasok or may option na mag-work from home yung mga opisina. Dahil nga, hindi ka makakalabas, brad. Pag normal lang yung sasakyan mo, baka tulad sa amin, nako, titirik ka sa gitna ng kalsada sa sobrang taas ng tubig. Ganon dito. Last time, pero yung sasakyan namin, brad, no, kahit luma na yon, ilang beses ko na nailusong sa baha yun. dahil one time, matigas ang ulo namin, masama na yung panahon, medyo makulimlim pa dito sa lugar namin. Eh, umalis kami, nagpilit kami pumasok sa trabaho. Pagdating namin sa mismo sentro ng city, ang lakas na ng ulan. Eh, doon sa may tunnel, ang taas na ng baha. Buti na lang kamo, yung pala dapat ang technique doon, brad. Kapag ka baha na ganon, bumuntot ka doon sa sasakyan na mataas, mga SUV, para kapag dumadaan sila, nahahawa yung tubig, tapos papasok ka ngayon. Ganun pala yung diskarte doon. Pero kahit pa, huwag yung take risk kapag maliit na mababa yung sasakyan nyo, katulad sa amin. Dahil once na naabot yung electrical nun, brad, wala na, ititirik ka na nun. Alright. Na-reach na natin, narating na natin ang 3 kilometers, 3.21 kilometers tayo. In the span of 34 minutes. medyo bumagal tayo ng 2 minutes ngayon. Normally 32 minutes, diba? Pero ayos lang yan dahil medyo hindi natin pinapaspasan. Oh, bakit hindi natin gawin 4 kilometers ngayon? Mga iba naman. Masubukan natin. Malakas na tayong tumakbo eh. Sige, gawin natin 4 kilometers. Total, hindi naman tayo mag-weights. Para matagal-tagal naman yung papawis natin at matagal din yung kwentuhan natin. Ang sarap kapag ka-bakasyon, mga gonggong. Pero may pagdaan na kapag ganitong holiday, tapos nasa bahay, mas nakakatamad lumabas. Parang hinihila ka lang ng sopa, kama, tsaka TV at computer. Ewan ko ba? Kaya kadalasan kapag magbabakasyon kami, mas pinipili namin na mag-travel. Kahit locally o mas maigi outside the UAE. Dahil kapag ka naumpisahan mo sa bahay, brad, lalong-lalo at nabuksan mo ang Netflix at Disney Plus at may na-discover ka na bagong palabas na season, eh yari ka na. Ma-addict ka ng manood. Hindi ko alam, no? Hindi ko, sabihin niyo sa akin, guys, baka ako lang. Pero sa Netflix, brad, pag nakakita ka ng isang series at naumpisahan mo, may something na parang nakaka-addict na hahanap-hanapin mo, susundan mo yung next episode talaga. Hindi niyo napansin, guys. Actually, ngayon lang naman sumikat yan eh. Hindi. Siguro mga few years back, hindi ganun kapopular yung mga ganan. Mga Netflix, Disney Plus, at kung ano-ano pa mga channel subscription. Recently lang talaga, sobrang daming lumalabas na magagandang series or movie. Kaya nakaka-addict. Ang matindi pa doon, ang daming season. So kapag alam nila na ang dami talaga nanonood, makikita mo ang daming season sunod-sunod. Ang pinaka-kinakaiyamutan ko naman dyan, brad, may nagustuhan ako talaga na season dyan dati. Matatapos yung season 1, ang release ng season 2, next year pa. Ang tagal na maghintay, yun ang nakakainis eh. So mapipilitan kang panoorin yung ibang mga movie tsaka series. Tapos madidiscover mo, maganda rin. So susundan mo. So endless chain. Which is good, napakagandang entertainment. Pero at the same time, feeling ko, may disadvantage yun. Dahil sobrang aliw mo sa ganun. Hindi mo namamalayan. Lalo kapag may trabaho ka, kinabukasan. Minsan sasabihin mo, isang episode pa, alas 10 pa lang. Hindi mo namalayan. Nakatatlong episode ka na, alas 12 na. Nangyari sa akin yun minsan, brad. Sobrang addict ko doon sa pinapanood ko. Sabi ko, okay, alas 10 na, isang episode lang, so 40 minutes lang. Pagkatapos ng sabi ko, wala pa namang 11 o'clock eh. Nag-umpisa ulit ako. Hanggang sa nakatatlong series ako, pagtingin ko sa orasan past midnight na. Eh di puyat na ako. Late ka kinabukasan. Yun ang nga iniiwasan ko dyan eh.
Pero wala tayong magagawa, napakagaling nilang gumawa ng film ng mga series. At ang isa pang kinakayamutan ko dyan, pagka sobrang popular ng pinapanood mo na palabas sa sa Netflix o sa Disney, yung mga spoiler. Putang ina. Kaya iiwasan mong ikwento na, ay putang ina Brad, nanonood ako nito. Pagka medyo may tarantado kang tropa, sasabihin na sa'yo yung katapusan, yung ending ng season na yon o nung movie na yon. Naalala ko hindi ko matandaan ko sino yung nag-uusap sa Discord namin Kumabanggit pa lang na, syempre tapos na yung season. Season 8 yata yun. May nakapanood na sa amin, halos lahat nakapanood na kami. May isang pumasok sa Discord, sabi, ay putang ina, manonood muna ako ng Game of Thrones, season 1 pa lang ako putang ina, biglang dinali ng isang tropa na, ay ganito nangyari dyan. Namatay si ganito. Ito yung ganitong pagkatao niya. Putang ina. Natanda ko yun, sa sobrang bad trip lumabas ng Discord. Sabi niya, putang ina, alis na ako dito. Napaka-spoiler. Kaya pinakamatindi guys. Meron din naman ako dating yung mga experience na manonood kayo ng pelikula sa bahay ng tropa. May isang nakapanood na. habang pinapanood yung movie, kinukwento yung mangyayaring sunod. Putak ina. Yamot ako. Ako sana mag-inom na lang tayo, huwag na tayo manood ng pelikula. Ikwento mo na lang sa amin habang nag-iinuman tayo. At ang isa pang nakakabuisit na spoiler guys, kung mahilig kayo sa boxing, kapag nanonood kayo ng laban ni Manny Pacquiao, pagka yung tipong may relatives ka o may kakilala ka na nanonood live, o doon sa time zone nila, doon ginaganap yung laban, let's say America. Yung tipong, syempre, pag naka-live naman sa Pilipinas yung television, delayed yun, di ba? Delayed, mauna lagi yung live sa US. Utang na, hindi pa tapos Brad, round 7 pa lang, may tatawag na. Sabihin sa'yo, panalo si Pacquiao round 7, knockout yan si ano. Putang ina. Nanonood pa lang kami, kaka-umpisa pa lang, sabihin. Doon ako naiiyamot din Kaya pag gano'n, na gusto ko manood ng mga ganong boxing, yung mga laban yung mga Pacquiao, kung ano pa man, championship na basketball, etc. Sinasilent ko yung mobile ko, as much as possible, pinapatay ko yung mobile ko. Hindi ako magbubukas ng social media. Manonood lang ako mag-isa. Dahil po tayo na napakadami mga cancer sa ganyan. Mga spoiler. Nakakabuisit Mga gonggong, wala namang masamang i-update ka pagdating sa mga latest event. Pero pagka naman gano'n, ng mga entertainment, for entertainment, payo ko lang sa inyo, sa mga gumagawa, irespeto nyo naman ang kaligayahan namin. Na-appreciate namin yung pag-update nyo. Pero putang ina, respeto mo naman yung kaligayahan namin, yung excitement ng pinapanood namin. Alright, mga gonggong. Tapos na tayo mag-treadmill. Naka 4 kilometers tayo. More than 40 minutes. New achievement unlock yun, Brad. Pero hindi tayo ganun kabilis. Mabaga lang. Dahil medyo mabigat nga paramdam natin. Pero natapos natin guys. New achievement yun. 4 kilometers, 40 minutes. Malay mo, next time 5 kilometers na. Ganun lang. Unti-unti. Okay lang na mabagal. Basta may progress. It applies in everything, sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangan bilisan, Brad. Hindi yung pabilisan. Minsan hindi yung pabilisan Minsan okay lang na mabagal ka, basta may progress. At ang mahalaga dyan, na-achieve mo yung goal mo. Huwag kang magmadali. Ganun din, it applies. Same thing sa buhay. Huwag kang masyado magmadali, Brad. Lahat ng bagay-bagay ay darating sa tamang oras. Minsan, medyo hasty natin sa buhay. Minsan, nag-iisip tayo na, tagal namang dumating na itong ganito, tagal ko naman makuha itong ganito. Ganun talaga, Brad. May right time at right place para dyan. Ika nga ni Paring Joe. Shoutout sa'yo, Paring Jojo, kumusta ka na? Dahil may kaibigan ako, may tropa at kumpare kami na ganyan lagi yung sinasabi. Nung pagka inirereto namin, hinahanapan namin ng mga didiskartehan na chicks dati.
Lagi niya sinasabi yun na, Brad, may right time at right place para dyan. Utang ina, yun talagang tumatak sa isip ko. Sa tropa namin na yun eh. May right time at right place para dyan. Anong tatandaan nyo, gonggong? At putang ina, mukhang na-fake news kami nitong ulan na to ah. Kumulimling lang, tapos umambo ng konti, hindi tumuloy. Tingnan nyo guys. Ayan oh, tingnan nyo, swimming pool, wala rin pumapatak na tubig. Putang ina, umamba lang, sayang, dapat pala tumuloy kami tumakbo dun sa may lake. But anyway, tapos na ako ngayon. Tapos na ako tumakbo, 40 kilometers. Mga gonggong, salamat sa pagsama nyo sa akin sa day 13 ng ating 30 days fitness challenge. Huwag kayong bibitaw, samahan nyo ako. Okay, Mamba out, peace out, see you next time, stay safe.